Inihayag ng isang economic risk consultant na may nagawang impeachable offense si Bongbong Marcos Jr. Ngunit hindi ito pinag-uusapan ng mga mambabatas dahil para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Atty. Salvador Panelo, kontrolado ni BBM ang Kongreso. Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Halos araw-araw laman ng mga balita ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment na nakaangkla sa mga personal na interes, galit at kagustuhang makapaghiganti ng mga makakaliwang rebeldeng grupo at politikong nasagasaan ng nagdaang administrasyon. Ang impeachment na ito laban sa ikalawang Pangulo ay ikinagalit ng milyon-milyong bumoto sa kanya noong nakarang eleksyon. Kaya naging mitya ito ng kaliwat kanan na rally ng mga supporter ng pamilyang Duterte sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Lahat ng kaalyado ng kasalukuyang administrasyon ay naging maingay sa pagbibigay ng kanilang mga opinyon na nakatutok lamang sa Vice President ng bansa. Ngunit para sa isang geopolitical and economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasion, mismo ang Pangulo ng bansa na si Bongbong Marcos Jr. ay mayroong nagawang impeachable offense na hindi tinatalakay ng mga mambabatas. Sa isang forum, sinabi ni Professor Pasion na nilabag ni BBM ang mga nakasaad sa konstitusyon sa pamamagitan ng pagpasok ng mga Amerikano at paglalagay ng missile system nila dito sa Pilipinas. Section 2 of Article 2 of the article on the Declaration of Principles and State Policies under sub-article on principles. And I will quote, "The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land, and adheres to the policy of peace, kapayapaan, equality, pantay-pantay with Russia, with China, with all countries of the world, justice, freedom, cooperation with all countries of the world, not just America, and amity with all nations." Section 8 of the above article under the sub-article state policies. And I quote the Constitution directly. "The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory." And finally, on Section 25 of Article 18 on the transitory provisions. Ito, napakahalaga. After the expiration, hindi before, after the expiration in 1991, after 1991, ano ba tayo ngayon? 2024, di ba? After 1991, of the agreement between the Republic of the Philippines and the United States of America concerning military bases, foreign military bases, troops or facilities shall not be allowed in the Philippines. Binigyang diin ito na ang ginawa ngayon ng administrasyon kasama ang bansang Amerika ay isang impeachable offense. This is an impeachable offense. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Napakabigat po na, kasi ang impeachable offense po, yung lang pong high crimes. Crimes hindi po impeachable yan. Pero yung culpable violation of the Constitution at saka yung high crime of betrayal of public trust, yan po ay impeachable talaga, walang kaduda-duda. Kaya Mr. Beloved President Bongbong Marcos, kung ayaw mong ma-impeach, dapat magkaroon po ng bagong, new treaty. Hindi yung before 1991, dapat after 1991. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng nakarang administrasyon na si Atty. Salvador Panelo, kahit na malinaw na impeachable ang ginawa ni Marcos Jr. ay hindi ito lulusot o pag-uusapan dahil kontrolado nito ang Kongreso. Yung impeachable process against the President, kalimutan nila yun, wala yun. Kasi nga hawak niya ang kontrolado niya ang Kongreso. Ang impeachment is a political numbers game. Paliwanag nito na kaya nakalusot ang impeachment laban kay VP Sara ay dahil nagtulong-tulong ang lahat ng kaalyado ni BBM. Kaya nga nakalusot yung impeachment complaints, dalawa pa, labang kay VP Sara. Kasi nga, yung nagpapakulo niyan, kaalyado ng may hawak ng kapangyarihan ngayon. Kaya paano mo papaila ng impeachment yan? Dismiss ka agad yan. Deny. Wala. Hindi makakapasok yan. Kahit na sa ilalim ng saligang batas, iyan ay labag. Sa huli, sinabi ni Professor Herman Camentong Laurel, Presidente ng Asian Century Philippines Strategic Studies, na sa susunod na taon ay kanilang paiigtingin ang kanilang kampanya laban sa ginagawang alyansa ni BBM at ng Amerika na wala naman umanong magandang naidulot sa pamumuhay ng mga Pilipino. Connection with that, to announce that
yung year 2025, the Asian Century Philippines Strategic Studies Inc. Institute will be focusing on the elimination of the U.S. bases, efforts to eliminate remove the U.S. bases and the Typhoon missile. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News.